Hello, magandang gabi. Basa muna kayo ng ng disclaimer ha. Ayoko nagsasabi ng pag hindi kasi nagugustuhan yung comment ko nangaaway eh. Okay na? So, marami nag-request sa akin nitong video ni Zarkaro na reakan ko daw yung sa Marawi. Ganda ng lugar na to ha. So, ito yung Marawi no. Panoorin natin to mga men. At may mga nangyari dito eh. Hindi ko na i-react to ng buo kasi kalahating oras to. Diretso tayo do sa good stuff, no? Pero, panoorin muna natin intro. May 23, 2017, sumiklab ang pinakamadugong labanan sa Marawi City. Nilusob ito ng mga militanteng grupong may kaugnayan sa ISIS. Akala na lahat ng tao dito, masasama yung mga tao dito. Nagdeklara ng martial law sa buong Mindanao habang kumikilos ang pamahalaan upang mabawi ang lungsod. May umiyak din babae na parang ginahasa. Namatay ka pa sa gera. Hindi naman ito parang taon din. Hindi naman tayo parang taon eh. Kasi natatakot din ako. DR60 yung DR60 yung gamit niya. Ito kaya ako magre-react kasi wala ako doon. Kasi definitely kung nandun ako, mag-a-agree ako na totoo yung nangyayari doon. Kasi part ako noon eh. Kasi sabi nung ibang tao, bago ka mag-react, subukan mong pumunta ka muna doon para malaman mo. Para malaman mo pumunta ka doon. Marami na pong nangyaring beses na pinupuntahan ko yung lugar kung saan sinasabi na may multo daw. Lalo na yung mga video ni Master Gala. Hindi ko makalimutan yung ospital sa sa Bulacan eh. Yung pinagdadaldal palaanakan daw palaglagan daw ng mga baby. Tapos may umiiyak daw na bata. Pinunta na, wala naman nangyaring ganon. Yung umiiyak na sinasabi ay doon sa may palayan. It's either aso o yung mga pato na nandoon. Anyway, no, mas maganda kasing ganito. Wala tayong biased pagka hindi tayo kasama doon. Kasi pag kasama ako doon, halimbawa pumunta ako diyan malamang paniniwalaan ko talaga kasama ako doon eh. Pag nag-ghost hunting ka kasi, yan ang mahirap kasing kalabanin yung pagiging biased. Panoorin niyo yung last ghost hunting video ko, no? Meron akong mga evidence na nakukuha doon na feeling ko totoo. Pero kinukonsulta ko pa rin sa iba, katulad ni Solja, para i-verify. Kasi pwede kasing biased ako doon eh. Kasi ako nakaka-capture noon eh. Diba? Siyempre, ayoko ma-reject yung nakuha ko. At pag nandun ako, lalo na pag takot ako, nandun ako sa lugar, iisipin ko talaga, totoo yun. Diba? Kaya, every time na naglalabas din ako ng video, may disclaimer din ako na wala akong dinideklarang paranormal. Kayo yung magsasabi kung ano ba talaga yun o hindi. Diba? Anyway, panoorin natin to, Dito na kami sa Marawi. Hindi ko alam pero sa tingin ko ito yung isa sa pinaka-intense na overnight ko na gagawin. Wala nang mga tao dito. Oh my. walang tao, pero may napanood ako ibang video, may mga dumadaan pa dyan na sasakyan. Pumunta kayo doon sa video ni Donsky. May part doon na doon sa majority ng ground zero. Wala na talaga, pero yung daan dyan accessible pa. 27. Ayan kung makikita nyo dito, dito sa part na to, gumagana pa itong road na to eh. May makikita pa kayo mga kotse dyan eh. Mamaya, malaking kasi baka iniisip nyo kasi, okay, Marawi, ghost town, walang Pero kung isipin nyo, andito yung mosque, itong road na to, gumagana pa ito. Yan. Dahil kung mapapanood nyo, Siyempre, ito na may makikita pa kayong Oh my God. Ayan may mga sasakyan pa na nakikita nyo. Mamaya importante yan. At ito yung mosque, Yan yung mosque o mosque.
Yung main road ay di kalayuan doon, My God! 'di ba? Ayun na, ito yung mosque na yon. Main road hindi kalayuan, ha? I-take note nyo yan. Mamaya kasama yan sa ano, sa wala lang. So, panoorin natin. 2017 pre, ito dito sa yung bakbakan. Ayun pala yung tulay na yun. Baga nandito yung side ng mga... Ay, ito yung tulay na ano, no? Yung nahihirapan silang tumawid dati, di ba? Panood ko yung dati, eh. May live coverage. Nandun yung mga yan. Ayan, no? Pasok dito. In a place surrounded by snipers, there's not much one can do besides run as fast as you can. Keep close to the walls around you. So sa paglapag namin dito, yung pakiramdam, it's very surreal. Parang hindi ko lubusang ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Kasi kung nasaan tayo ngayon, maraming buhay ang wala sa lugar na to, maraming pamilya. Ah, grabe yan, ano? Ang ganda niyan dati nun, eh. Bago maggera. No? Nasira ng Ang pagganon ganun. lumikas mula sa lugar na to. At itong lugar na to, isa sa pinakamakasaysayang lugar sa buong Pilipinas. Hindi mo maiwasang kilabutan. Pero hindi dahil natatakot ka. Yung may something na, ano may feel mo yung ambience lalo ng lugar. Ano sa totoo lang? Tatakot ako, pre. Ano ba may bomba pa dyan? Yung Oo nga. Baka may naiwan na, no? pangalan sa loob, ito yung mga may-ari. And this one, ito ay bahay ng doktor na nakatira dito noon. Butas-butas na ang dingding ng bahay na to. Kagagawa nito ng mga kalaban. Tapos meron pa dyan ako napanood. Sino ba yun? Si Jun Veneracion ba yun? Na nagalit sa kanya yung mga sundalo kasi naglabas siya ng video na may miyembro ng Maute na binubugbog ng... Parang ano eh, naging prisoners of war eh. Tapos nakita doon binubugbog ng mga sundalo. Siyempre normal lang naman yun. Marami silang kabrad na napatay eh. Siyempre ang gigil nila doon sa na-capture. Ang ginawa ni Jun Veneracion, ni-release niya. Galit na galit yung mga sundalo. Pag napanood kasi daw ng ano yon, lalong magkakaroon ng, alam mo yon, ng gana na lumaban pabalik. Pag nakita nila yung... Nutas nila to upang makatawid sa kabilang bahay. At sa akin pinasok ito ang kanilang dating banyo na sira-sira na rin ang mga tiles. Ano yun, wala nang value yung bahay nila doon, no? Wala ba silang balak na i-rehab yan? Kailan kung i-rehab mo yan, kailangan giba lahat yan, eh, no? Patatayuan mo uli ng establishment yan. Kasi yung mga building dyan, ano na eh, hindi na mapapakinabangan eh. Anyway, diretso tayo doon sa good stuff. So, dito tayo. Battery yan. So dito, nagkaroon sila ng issue sa battery Nasleng yung backup camera. Ano? na mabilis mag-lowbat. Now, in theory, sa paranormal daw kasi, ang multo daw kasi ay gawa sa energy. Kailangan ng multo, ng energy, para makapag-manifest. Pwede, saan kukuha sila ng energy? Pwede sa, walang kuryente dyan, di ba? Yan, pwede sa equipment nila, sisip-sipin yan. Kaya nalulowbat. Isa daw sa indication nyo na meron sa paligid kapag nalulowbat yung gadget mo. Kasi humihigop daw ng energy. At pag nakahigop ng energy yon, pwede na daw sila mag-manifest, magpagalaw ng object. Nauubos yun eh. Then pag naubos na naman uli, hahanap na naman uli ng, ng sisip-sipin na energy. Diba? Pero kung ako, halimbawa, nagkaroon na kayo ng experience na ganyan, no? Nasleng yung backup camera. Na nalulowbat na kayo, maglagay na kayo ng EMF meter dyan eh. Para malaman nyo na nandyan sa paligid kung meron man. Kung ako ha, hindi naman ako. Ano na? Lobat. Na naman? Na naman. Kakapalit mo lang ah. Yung pagka-lowbat nila na yan, nasa sa kanila na yan kung pepekein nila o hindi. Kaya importante talaga ang credibility eh. So far naman,
wala pa namang napapabalita na may ginawang kaduda-duda to si Sark tsaka si Sleng. Sleng to name, no? Last na exploration nito sa bahay nila Sir Lance, eh. Sayang hindi kami nagkita-kita nun. Palit ko nga lang. Kaya nga nilabas ko to no? Oh. Actually, Ayan, ito yung laman ng mga battery yan. Yan yung mga battery. So, charge lahat yan. So, kakapalit ko lang yan. Dito kaya kinuha. Ayun. Lobat na naman. Ito yun. At sa mga hindi nakakaalam, I'm only using Sony batteries. No Batteries. third party, lahat No third party. Pero ang ganda nito, ini-explain niya na, syempre, sasabihin baka mamaya pangit yung battery na ginagamit or ano. Okay na rin yan. original. Oh my God, wait lang. Oh, record mo to. Record mo yan. At laking gulat ko Record mo dahil yan. pati main camera ko, ito na ang nangyari. Nakapalit ko lang. Kasi ano yung sabi mong kakapalit mo lang, di naman namin nakita eh. Anyway, malay mo totoo. Kaya importante talaga ang credibility. Kakapalit lang natin lahat ng battery. Di ba? 13% na lang. Di ba? Bilis. Bilis madali ng batteries natin. May mga anomalya ngayon dito sa lugar na to. Pero hindi na ako magtataka, pre. Hindi na ako magtataka. Kung may sasagot nga mamaya, hindi ako magtataka kasi Ito yung ito yung problem eh. Pag yung mga ganyan, no, dyan na papalo yung personal bias. 'Di ba? Tayong mga third, kaya maganda talaga pag nag-o-audit, wala dun eh. Nandito eh. Kasi unang-una hindi naman natin alam gaano ba sila katagal nagvi-video dyan bago nila nasabi na nalobat sila, nasabay pa sila. Pwede kasing ang tagal na nila nag-video bago nangyari yan. Nalibang siguro sila kaya akala nila saglit lang. Pwede. 'Di ba? Pero bigyan natin benefit of the doubt. Tapos dito may mangyayari dito eh. Bilis madali ng batteries natin. may mga anomalya ngayon dito sa lugar na to. Pero hindi na ako magtataka, pre. Hindi na ako magtataka. Kung may sasagot nga mamaya, hindi ako magtataka kasi maraming namatay din kasi dito, pre. At maya-maya lang, Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Yan nga, hindi aso yun, pre. Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Ano yun eh? Aso yun eh. Ito yung sinasabi. Kung ako aso eh. Di bahala kayo kung maniniwala kayo. Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Or pwedeng pusa din. Di ba? Hindi aso yun, pre. Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Sa akin hindi siya paranormal eh. Sometimes no, ito rin, sometimes pag walang-wala talaga. Ako, pag nag-explore kami, yung talagang walang-wala, sasabihin ko, wala talaga. Katulad nung pumunta kami nun sa White House sa Bulacan, sa San Rafael. Wala talaga. Ano gagawin ko? Pero sometimes no, yung bang ayaw mo lang masayang yung pagpunta mo doon. Na-offend ba kayo? Hindi, sinasabi ko lang yung yung pinareact ako eh. Anong gagawin nyo? Gusto nyo ba bula-bulahin ko? Totoo, na-capture. Hindi. Ako, nag-o-offer lang ako ng posibilidad kung ano yon. Now, base sa pagkakarinig ko, pwede kasing pusa or aso. 'Di ba? Obviously, naririnig nyo naman yung aso sa background, 'di ba? Pero yung pusa, pwede kasi pag ganon yung tunog. 'Di ba? Mas maganda i-declare yan unexplained. 'Di ba, men? Ngayon, siguro feeling ko dahil ang tagal 17 minutes na yan ito video na to. I'm so sure yung footage na na-capture nila diyan, hindi lang 17 minutes. Kasi pagka nag-e-explore kasi, you have to understand na hanggat nandun ka, nagro-roll yung film mo eh. Kaya sinasabi ko, tinatanong ko, gaano ba katagal na sila nagro-roll ng film bago nila masabi na low bat sila parehas?
Baka naman kasi matagal na silang nagfi-film. Naging 17 minutes. Hindi naman kasi porkit ang buo nitong video na to ay 28 minutes. Ay 28 minutes lang sila nag-film. Mahaba yan. Pag nag-explore nga kami, inaabot ng 2 oras eh. Or higit pa, 3 oras pa nga minsan eh, yung memory card. Punong-puno yun. Ngayon, pagka punong-puno na yun, lahat yung susuriin yun, kakat mo lang dun yung, i-compress mo lang yung, kasi hindi naman pwede kasing ipakita sa inyo lahat eh. 'Di ba? Pipiliin mo lang dun yung part na may magandang nangyayari. Para, baka kasi tulugan ka ng audience pagka pinakita mo lahat yun eh. Katulad nito, no, feeling ko dyan, ang tagal na nila nagvi-video, feeling ko lang naman, wala silang makapture na evidence, parang personal bias na lang yung nag-kick nito. Na may narinig na something, binigyan na lang ng kahulugan. Madalas yan sa mga ghost hunters na olats. Maganda kasi yung lugar, sayang, 'di ba? Kung wala ka naman makakapture. Ang daming deaths diyan eh. Tapos pagpatuloy pa natin. Iba't iba. Ano yun? Parang may sumisigaw. Parang may sumisigaw. Yan nga, hindi aso yun. Hindi aso yun. Tapos bigla nagsitahulan yung mga aso. Pusa nga ni. Ako pusa ang tingin ko. Pero kung feeling yung kababalaghan yun, di okay lang. Oh! May discovery ako, pre. Ano? Kita mo yung mosque, pre. Oh. Yung? Mosque, ayun, oh. Dito sa bintana. Ayan, pre. Silip ka dito. Silip ka dito. Silip ka dito. Anong relevance ng most? Ay, pucha, ako nga. Good spot yung location natin nung gera. Oo. Isa to sa perfect spot, feeling ko. Kasi kita yung mosque. Kita yung street. Dito sa side na to kita. Sa papasok ng mga sundalo, andun yung tulay. Oo. Kitang-kita. Oo. So, ito yung spot. Hawak nila lahat. Kaya siguro nahirapan din talaga yung AFP. Yung bumakbak nung Marawi Siege. The reason why yung wall ay bukas. Kasi sinadya talaga yung bombay na ng AFP, paulan na ng mga bala. Para maklear nila. Masiguro nila na clear na yung bawat palapag. Inabahan ako bigla. Kinakabahan din ako, pre. Sa totoo lang. Isipin mo, pre. Isa to sa lugar kung saan pumuesto yung mga Mountie Group or yung ISIS. Materialista. Nakakaba bukod sa mga ano Namatay ba lahat yun? Lahat ng leader nun? natin, pre. Mga Partida. baterya natin, pre. Hindi ko pre. Ngayon ko na lang kasi ulit ginawa ito eh. Panginoon naman, nakakatakot ka naman. Seryoso, pre. Hindi naman kita parang takutin. Hindi naman tayo parang magtakutan eh. Tapos natatakot din ako. Nasa point ako, pre, na first time ko maramdaman na naghalo yung takot ko. Takot sa multo, tapos takot yung sa tunay na tao. Pero yung takot dito, pre, hindi yung multo nagpaparamdam eh. Alam mo yung parang sobrang bigat na lungkot na wala ako dito, pero parang nai-imagine kung nangyayari siya. Flashback mo. Flashback. Yun. Parang yung pumunta kami Intramuros, ganyan din ang mararamdaman mo dun eh. Hindi naman siguro paranormal yun. Siguro aware ka lang talaga na may nangyari doon sa lugar. 'Di ba? So just imagine, ang dami nagpatayan dyan nung araw. Siyempre, makakaramdam ka rin talaga ng... Hindi siya paranormal, more on psychological. To the point na may natatakot nga ako mag-ilaw. Alam kong matagal na nang nangyari yung siege. Pero meron pa rin akong pangamba. And ngayon guys, nasa punto kami ngayon na wala kami masyadong ilaw. Kaya naka-night Meron kami vision ilaw kami. yan. Pero may ilaw, yan lang oh. Yan lang. Lobat Pero na rin. tingnan mo. Pero pag pinatay ko tong night vision, ayan lang yun guys oh. Ayan lang. Parang meron lang kami makita. Hindi masyado nakikita. The reason kung bakit malinaw yung FX3 kasi naka-dual native ISO to eh. Tsaka FX3 na yan eh. Pero kung usapang dilim, sobrang dilim talaga. And ako gumagana yung imagination ko na parang may nakaabang dyan sa kabilang bahay. May Lakas nun ah. Ano yan? bahay. May Yung ganon. Lakas nun ah. bahay. May Ito ha. Kukontra na naman ako. Hindi, pagpatuloy muna natin. Ngayon ha. Hindi kasi last time, may parang ganyan din na tunog. Ulitin natin yung tunog niya, no? Lakas nun. dyan sa kabilang bahay. May
Lakas nun ah. 'Di ba? May tunog na narinig na from a distance or whatever, sa di kalayuan. 'Di ba kanina sinabi ko sa inyo yung lugar nung daan? Ito theory ko lang naman, hindi ko sinasabing tama ako. Ngayon kung naniniwala kayo, di okay lang. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko kanina, malapit yung daan do sa mosque. 'Di ba? Nandiyan sila sa lugar na 'yan, tanaw yung mosque. Ibig sabihin malapit sila do sa daan. Meron kasing kumalat na video before, ito naman do sa GMA News, no, Balitang Hali. Panoorin natin 'to, na may kakaibang tunog na mistulang sigaw daw. Ito yung balita. 5 buwan na mahigit ang itinagal na bakbakan sa Marawi City kung saan daan-daang buhay ang nasawi. Pero ngayong malaya na sa mga terorista ang lungsod, ilang insidente naman ng kababalaghan ang naranasan. Balitang atin ni Chino Gaston. Kuha ito ng pagpasok ng mga media sa main battle area. Pansin ang mga sunog at gumuhong gusali sa dati masiglang business district sa lungsod. Dito nasawi ang karamihan sa mahigit 50 sibilyang nadamay sa bakbakan o di kaya pinatay ng mga terorista. Pero habang kinukunan ng isang nasunog na gusali, may narinig na kakaibang tunog. Nagtaka ang kumuha ng video na parang siya lang ang nakarinig ng kakaibang tunog na muling naulit ilang Kasi kung maririnig mo doon sa background, may mga sasakyan din. Ang kumuha ng video na parang siya lang ang nakarinig ng kakaibang gusali, may narinig na kakaibang tunog. Di ba? Tapos dito naman sa video nila, Ang bahay. Lakas. halos same. Mamaya explain ko kung ano yun. Lakas nun ah. Hindi namin alam kung ano yon pero nakadagdag ito sa aming takot. As respect, we're not going to use a normal device such as REM pod, bell, EMF, motion sensors, or any radios. Instead, we're only using one device. And this is the holy grail of the Kaya na-explain ko na, yun kasi screeching sound yun eh. Kasi nag-search ako, may drag racing na nangyayari doon sa Marawi. Kahit kayo mag-search kayo sa Google. Ito yan oh. Ano yan? Screeching sound ng ano yan eh, ng kotse. Maring nagbe-brake or alam mo yung minsan yung mga trucks, yung mga bus, yung fan belt ng bus, may tunog din na ganyan eh. O, tinan mo ito sa Balitang Hali. Pinatay ng mga terorista. Pero habang kinukunan ng isang nasunog na gusali, may narinig na kakaibang tunog. Di ba? O ito, screeching sound ng sasakyan. Same. Eh ngayon, kung pipilit nyo, okay lang. Wala namang problema. Ako na lang yung wag niyong paniwalaan. Now, dito sa DR60, no? Ito kasi, DR60, holy grail talaga ito sa paranormal. Kasi, pinaniniwalaan. Kasi ito, face out na ito eh. Wala ka na makikita. Mahal na ito. Pag bibilhin mo. Kasi, pag nagtatanong ka dyan, nagre-record ka dyan, sumasagot daw di umano yung kaluluwa. Paranormal investigation. And we are the first Filipino YouTuber to ever own and use this. At pag may Pinoy na gumaya, alam mo na. Ang recorder na to ay original na din ni Ano naman kung may gagaya sa inyo? Si Zark naman. Actually, hindi nga ikaw original na nag-ghost hunt. Ba't napaka-big deal naman sa inyo kung may gumaya? Diba? Senyo para Parang hindi ba pwedeng yung hindi kayo ang ginaya nung bibili niyan, kundi international ghost hunters din. Sobra naman yung Zark. Anyway, pag may gumaya, alam nyo na, sabi niya. YouTuber to ever own and use this. At pag may Pinoy na gumaya, alam mo na. Ang recorder na to ay Maaring napanood niya rin siguro kasi Ghost Adventures gumagamit nito eh. Hindi lang naman ikaw ang first ever Pilipino, pero
invalid namang sabihin na ikaw yung ginaya. 'Di ba? Di sa DR60. Original na dinisenyo para sa mga voice recordings. Released as one of the first digital dictaphones at maraming taong nagka-interes na bilhin ito. 1999, 1 year after the release, ginamit ito mainly for media. At sa kasamaang palad, marami naging concern sa mga tao tungkol dito. May mga naririnig silang ibang boses na hindi naman kasama sa mga nire-record nila dahilan kung bakit naging usapin ang recorder na to noong mga taong yon. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi lahat. Ganito ang nangyayari. Kaya the next year, early 2000 napilitan ang manufacturer na i-phase out ito sa buong mundo. Dahilan kung bakit naging interesado ang ilang mga paranormal experts na pag-aralan ito. At base sa pag-aaral nila, this can be the best tool. At ang mga boses na kayang masagap ng device na to ay hindi basta-bastang boses, kundi boses na nanggagaling sa mga espiritu. May kasama ba kami dito ngayon? Kung may kasama kami ngayon, ilan? Kailan ka pa nandito? Diba? May umiscritch na naman. May nagda-drag racing kasi dyan. Tingnan natin ha. Marawi drag racing. Ayan mga tricycle pa nga eh. Meron dyan kasi nga maganda na yung walang abala dyan sa lugar. Diba? Pwedeng gabi. Pwedeng umaga. Kaya ito, kung ako debunk ito para sa akin. Ngayon, kung maniniwala pa rin kayo na multo yon, okay lang. Diba? Tinanong kasi ako nung nagpapareact. May naririnig kang ugong ng kotse, tinan nyo ha. Kailan ka pa nandito? Diba? May ugong ng kotse, sabay ganun eh. Ano yun? Screeching sound ng yun. May nagda-drag racing kasi dyan. Sumigaw? Puta na grabe yung kalabot ko, pre. May sumigaw? Narinig mo? Narinig ko yun. Narinig ng camera yun. Tsaka na recorder. May kasama kami dito ngayon. Kung may kasama ka. Pre, meron po. Yan, may na-capture Now, May kasama kami dito ngayon. Kung may meron po. May nagsabi meron po daw. kasama ka. Oo Tsaka nga na naman. recorder. May kasama kami dito ngayon. Kung may kasama Diba? Kung may naririnig si Zarkaro dyan, sa, diba, digital recorder ito, no? Ang DR60 kasi, kaya ni-recall yan. Ano ba yung reason kung ba't ni-recall yan DR60? Or in-stop production? Hindi pala ni-recall, sorry. Discontinued pala, yun ang right term. Pag ni-recall, binawi, di ba? Or Ito kasi yan, ni-recall din pala. Kaya daw ni-recall yung hype daw na sa mga paranormal enthusiast. Yung actual technical reason kung bakit daw siya ni-recall, no, or diniscontinue, limited memory. Hindi siya nalalagyan hindi siya nalalagyan ng memory card, as in built-in. Tapos ang result nun, low fidelity sound that produce significant background noise, may static. Hindi magandang pagkaka-record niyan. Yung voices na naririnig daw doon ay pareidolia. Yung tinatawag nating auditory pareidolia. Yung pagka may narinig ka, akala mo yun yung sinasabi. Di ba, in example natin yan yung kay Beyonce, yung parang tumanda ka na. Yung puntahan natin yung kay Beyonce ha. Para maintindihan nyo kung ano yung auditory pareidolia. Yung pareidolia na normal,
Yun yung ano tendency natin na maghanap ng pattern, 'di ba, para magmukhang muka. Kahit hindi naman siya muka, basta may nakita kang dalawang ano. Pero yung auditory pareidolia ito, katulad nito, no, si Beyonce, ang sasabihin ni Beyonce parang tumanda ka na. Tamo ha? Oh. Ang sasabihin ni Beyonce dito, parang tumanda ka na. Ang kanta na to, Halo ha. Diba? Sinabi niya parang, pero hindi niya sinabing parang tumanda ka na. Auditory pareidolia natin yon. Kasi meron nang nangyaring psychological priming. Sinabi ko na sa inyo na makakarinig kayo ng parang tumanda ka na. Kaya kahit na anong pilit nyo, hindi nyo na may a-undo yung parang tumanda ka. Ganyan nagwo-work ang ganyan nagwo-work ang auditory pareidolia. Diba? So yun yung nangyayari doon sa DR60. At ang DR60, ayon dito sa debunk na to, meron kasi siyang meron siyang tinatawag na compressor. Sa audio kasi, yung compressor, pag sumigaw ako, ang gagawin ng compressor, pabababain niya yung volume para hindi nakakabingi. I-on ko yung compressor dito ha. Ma-on ba yung compressor dito sa OBS? Wait lang. Para maintindihan nyo kung ano yung compressor ha. Paano ano yun to? Filters, compressor. Ayan na, compressor. Naka-on na yung compressor ko. Ang gawain ng compressor kasi, kahit sumigaw ako! Nasa limit pa rin yung boses ko. Or kapag mahina ako magsalita, naririnig nyo pa rin. Kasi inaano siya, pinapantay siya ng compressor eh. Ganun ang nangyari dito. Kaya yung pag sumigaw ka dyan, bababaan ng DR60 yung boses mo. Pag may mahina yan na narinig na sound, katulad nung ito. Wait lang may ingay sa labas eh. Kapag may narinig kang mahinang boses, palalakasan niya. Or brush lang sa t-shirt. Yan ang gawain ng compressor. Kaya yun ang nangyari doon sa DR60. Now, ang challenge ko dito sa DR60 na to, para ma-prove, no, na legit yan, since ito ay digital recording, i-transfer nila sa mas magandang speaker. Or may output naman ng headphone yan, di ba? I-transfer nila sa speaker na maganda. Kasi itong low quality ang speaker nito eh. Meron po. Low quality speaker nito eh. Kaya yung static nito mas malala. Makakabuo ka tuloy ng auditory pareidolia dyan. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, pag pinaparinig niya na yung record through through speaker, hindi niya ina-upload dun sa video para malaman natin. Kasi pagka in-upload mo yan sa sa computer, depende na sa speaker natin yun. Pag maganda ang quality ng speaker natin, hindi mo na maririnig yung static noise. Kaya every time na piniplayback na lang ito, palaging doon sa device mismo. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Meron po, sobrang linaw. Pwede kasama kami dito ngayon. Kung may kasama kami ngayon, ilan? Kailan ka pa lang dito? Sumigaw. Narinig mo yun, sumigaw. Parang, Narinig. basta matinis na boses ng babae. So, yun ang opinion ko dito. May mangyayari pa ba dito? Puro, na yung session na nung DR60, no? Amen. Gusto mong malaman.
Auditory pareidolia yun eh. Katulad do sinabi dito. Yung voices na yun, pareidolia. Again, pero kung ako ang nandyan, ako ang nakakaranas niyan, dahil sa personal bias ko, iisipin ko totoo yan. At hindi naman masama yun. Kahit sa akin nangyayari din yun. Sa ghost hunting videos ko nga nangyayari din yan yung magkaroon ng bias. Diba? Normal sa tao yun. Pagka hindi ka nakakaranas ng bias, abno ka. Okay lang yan. Ang purpose lang naman ito, ine-explain lang naman natin kung ano yung logic behind nito, yung mga nandyan. Na kung aawayin nyo ako dahil hindi nagtugma doon sa gusto nito, okay lang. Diba? So yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.